Today, gagawa tayo ng creamy at masarap na coffee jelly tapioca. Kaya naman, simulan na natin. Sa 4 cups ng water, maglalagay ako ng half cup ng white sugar. Pwede ring light sugar yung gamitin mo. At isang pack ng Megalicious Gulaman King Coffee Jelly Powder. Dito pa lang, amoy na amoy ko na yung pagkakape nito. So, ilagay lang natin yung isang pack. Actually, ito, pwedeng hanggang 6 cups ng water. Pero ako kasi gusto ko nga sa jelly ko is yung makunat-kunat. Kaya, 4 cups lang. Meron din silang buko pandan at black gulaman. Dissolve lang natin. Tapos, pag na-dissolve na, lutuin lang natin siya sa medium heat na apoy. Kapag luto na ang ating jelly, coffee jelly, ayan, patayin natin yung apoy, turn off yung heat, and haluin muna hanggang sa mawala yung mga bula-bula dito. Ayan. So, pwede mo naman to isalin nang meron ng bula. Kaso kasi, ang tendency, kapag sinalin mo na agad yan, nang meron pang mga bubbles-bubbles, yung upper part is magkakaroon ng parang butas-butas. And then, salin natin sa kahit anong molder or pan. Dahan-dahan. Ayan. Tapos, hayaan natin tong tumigas or mag-form ng jelly. Next, na gagawin naman natin yung ating coffee cream base. Kaya meron ako ditong chilled na all-purpose cream. So, mas maganda na naglalagay ka sa ref overnight ng all-purpose cream. Huwag sa freezer, ha? So, i-double muna natin ito by using hand mixer or kahit na wire whisk. Pero pag wire whisk, medyo matagal lang. Ayan. Kapag nag-double na yung size niya, unti-unti ko naman ilalagay yung 300 ml ng kondensada. Mas maganda kung yung kondensada mo chilled din. Pero kung hindi, okay lang din naman. Okay. Alright. Pag creamy na ang look, scrape natin yung gilid at yung sa ilalim. Ngayon, gagamit ako ng 26 grams or 1 pack nitong Nash Aroma and Taste coffee. Ito is parang 3-in-1 coffee na siya. Hindi ganun katapang. Kaya saktong-sakto na po pwede mong ipanglagay sa dessert, no? Lagyan natin yung isang pack na yan. Habang nilalagay, is mag-mix tayo. Dandahan lang para mag-blend maigi yung coffee dito sa cream. So, mix na natin hanggang sa ma-incorporate nung cream yung ating Nash Aroma and Taste coffee powder. At kapag ganito na ka-creamy ang ating coffee cream base, ngayon lalagay ko na yung tapioca pearls or yung mga maliliit na sago. Pwedeng 5 pesos lang or halagang 10 pesos, di ba? Halo-halo muna natin yan dyan. At syempre, ilalagay na natin yung nahiwa na coffee jelly, di ba? Depende sa'yo kung gaano kalalaki. Ako gusto ko ng medyo malaki ngayon. Ayan. Ito yung isang pack nung ating Megalicious Gulaman King Coffee Jelly. Para sobrang visible yung ating gulaman. And, syempre, kung mapapansin mo dito, no, medyo light yung texture nung ating coffee jelly ngayon. Kasi light yung cream, light din yung coffee jelly, tapos lagyan pa natin ng tapioca. Kaya, optional, pero recommended, 'di ba, na maglagay din tayo ng another pack nung black gulaman naman. Same procedure lang. Haluin lang natin yung isang pack ng Megalicious Gulaman King na black unflavored. Tapos, lagayan natin ng half cup ng white sugar. 'Di ba? Pwedeng-pwede mo na tong pang dessert kapag meron kang okasyon. Sobrang dali at sobrang mura lang ng costing natin dito. Uy, sarap. Ayan. At ito na ang ating coffee jelly tapioca. At syempre, isasali na natin to. Masarap to, lalo kapag nilagay natin sa ref. Huwag sa freezer. Para lang ma-chill natin siya, di ba? Bago mag-event, gawa na tayo nito. Ito mo naman, yan sarap. Okay, titikman natin ating coffee jelly tapioca. Alam mo, kulang dito yung lamig niya. Kasi nga, diretso Pero kung mas malamig to, mas sobrang sarap kasi balanse. Yung tamis, yung pagka-creamy at syempre yung coffee, no, hindi naman siya ganun ka-tapang yung kape niya. Pero ang sarap. Hindi kasi ako mahilig sa kape. Kaya yung mga ganito, na-enjoy ko kasi hindi siya masyadong
matapang sa kape. I-try mo na rin to at syempre para sa mga ginamit ko like Megalicious Gulaman King Coffee Jelly at yung black and flavored gulaman. And of course, Nash Aroma in Taste 3-in-1 Coffee. Ayan, pwede mong i-check out sa Shopee, Lazada, or kahit sa Facebook page nila. Kaya like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga pampamilyang recipes natin.